Sinimulan sa isang misa ang taunang selebrasyon ng Pista ni Santo Niño sa Tondo, Maynila na may temang pagkilala, pagtiwala at pagtalima sa Poong Santo Niño na pinangunahan naman ni Archbishop Luis Antonio Tagle. Binigyang diin ng Arsobispo sa kanyang homily ang kahalagahan ng mga sanggol at bata. Mahalaga umanong manatili ang lahat ng tao bilang isang sanggol na hindi marunong magmataas sa Diyos. Matapos ang misa ay agad na sinimulan ang grand processions na tinawag na religious processions kung saan ipinarada ang imahe ng Batang Jesus sa buong lugar. Hindi tulad ng mga nakaraang pista ng santo, sa halip na cultural event o ang lakbayaw ang highlight ng pista, ginawa itong religious event o ang relihiyosong aspeto ng parada kung saan bahagi nito ang pagdarasal sa prosesyon. Kasunod ng karosang napapalibutan ng mga bulaklak, ang mga debotong dala ang kani-kanilang mga Santo Niño. Tulad na lamang ni Aling Helda Fernandez na maraming dekada na raw na namamanata sa Poong Santo Niño. Matagal na, simula mga kasama ng nanay ko na nagsisimba. At si Mang Eduardo Vinuya na first time makabili ng sariling imahe ng santo dahil minsan na raw siyang iniligtas ng mapaghimalang Batang Jesus sa bingid ng kamatayan. Itong nakaraan November, itong October 31 na aksidente nga ako, nabundol mo siya sa kong jeep, nabundol ng bus. Wala na, hindi ko na alam nangyari. Naano ako, sa ospital na ako ng Kamalay. Hindi ko alam na, kung hindi pala ng Kamalay, baka patay na ako. Ngayon, may daladala akong panyo ni Santo Niño, kaya yun ang nakaano sa akin, nakapag-salba ng buhay ko. Para naman tiyakin ang seguridad sa lugar, nakakalat ang puwersa ng Manila Police District at rumoronda rin ang maraming tanod sa buong lugar. Hiling naman ni Reverend Father Jacinto Ray Padua, kura paroko ng lugar, kasama ang buong simbahan na mapanatili ang kapayapaan sa nasasakupan at matugunan ang mga pananampalataya ng mga ito. Pinapahalagahan natin lahat na mapanatili ang kapayapaan, pagkakaisa dito sa Tondo. May mga ginagawa tayong pagbabago. Dagdag pa ng kura paroko, naiiba ang pista ngayon dahil sa 32 misang idinaos mula bisperas ng kapistahan hanggang sa matapos ang araw mismo ng pagdiriwang. Sinimulan natin yung oras-oras na misa mula kahapon na alas 4 hanggang alas 12 ng ating gabi mamaya. So total of 32 masses na dinadaluhan ng maraming mga deboto ng Santo Niño. Layunin din umano ng pista ang ibalik ang kahalagahan ng misa at pagpapasalamat na hindi lamang maging isang entertainment sa nakararami ang pagdiriwang. Ngayon, binibigyan din natin ng diin yung pagpapahalaga sa misa, sa religious side ng kapistahan. Na ang pista ay hindi lamang about the revelry, about the entertainment, the procession, but ito ay pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan at kagandang loob, lalo na ng Poong Santo Niño. Tulad ng paniniwala ng maraming Pilipino sa itim na Nazareno, malakas din ang debosyon ng mga tao sa Santo Niño. Debosyon ng bayan, di na pagibitan.